Kabanata 2471. Nagawa na namin. Gulat na tumanggo ang gangster. Hindi lang Briiudgang ang sinasabi ko, nabanggit ko pa na underlang mo si Mr. Kam Ishita at sinabing isa kang importanteng bisita ng Shinkage-Way, pero wala siyang pakialam. Akala ko gusto ng kaaway na bigyan tayo ng mahirap na oras. Bahagyang ngumiti si Naoto matapos marinig ang paliwanag ng gangster. Sa pagkakakilanlan ni Naoto, hindi lamang ang Hong Kong, kahit na ang mga tao ng bansa H ay hindi kailanman mangangahas na huwag igalang siya. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamatalinong estudyante ng Path of the Shinkage. Ngunit hindi ito ang yugto. Hindi pa niya turn na year-okon ang isang tao. Maipapakita ng Briiudgang ang kanilang sariling reputasyon. Kung tutuusin, importante din silang bisita. Kung hindi susubukan ng Briiudgang na bawiin ang kanilang reputasyon, malamang na mabuwag sila at hindi na sila magpakita ng kanilang sarili sa Hong Kong at Las Vegas. Nilamon ni Naoto ang kanyang kapakanan ng hindi nagdadalawang isip bago nagpakita ng isang matamis na ngiti. Kawili-wili, ito ay normal pa rin. Ang Shinkage-Way ay hindi talaga namumuno sa Hong Kong o Las Vegas. So, ganun na lang na maliitin tayo ng mga tao. Kung hindi, ang aking junior, si Aki, ay hindi masisipa pabalik sa island country. Mukhang malungkot si Naoto, na parang napakahina ng Shinkage-Way na patuloy silang sinasamantala. Pero naintindihan ng mga taong nakakakilala sa kanya na ginagamit lang niya ang pagkakataong ito para inisin si Carol. Masasamang ngiti ang makikita mula sa mga taga-isla. Alam na alam nila kung paano ginawa ni Naoto ang mga bagay. Gustong-gusto ni Naoto na panuurin ang mga taong mag-aaway sa isa't isa. Ito ay hindi lamang makatipid sa kanya ng maraming pagsisikap, ngunit makakapanood din siya ng isang magandang palabas mula sa malayo. Sumulyap si Carol kay Naoto, halatang sinusubukang malaman kung ano ang iniisip ng lalaking ito. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng galit sa kanya. Casual niyang hinigup ang kanyang tsaa. Nang malapit nang matapos ang tsaa, sinabi niya, ang Briiudgang ay may napakalaking kapangyarihan sa Hong Kong. Ang Shinkage-Way ay mayroon ding malakas na background sa island country. Sinong maglakas loob na kalabanin tayo? Sino ang kinakaharap natin dito? Isang taga-York ng Hong Kong? O ang mga Hamilton? Siguro ang Nanyang Gang. Kalmadong inilista ni Carol Parker ang ilan sa mga puwersang maaaring humamon sa Briiudgang. Kung haharapin niya ang sinuman sa mga taong iyon, kailangan niyang lapitan ang sitwasyon ng may pag-iingat. Pero kung ibang tao iyon, tiwala si Carol na kaya niyang sirain ang kanyang kalaban anuman ang background ng kanyang mga kaaway. Nagningning ang mga mata ng gangster matapos pag-isipan ang sitwasyon. Ginang, ang tao ay hindi mukhang siya ay mula sa Hong Kong o Las Vegas. Dapat siya ay mula sa bansa H. Pero, dapat may kakaiba siyang background para kumilos ng mayabang sa teritoryo natin. Kung tutuusin, ang isang mahinang tao ay hindi maglalakas loob na gumawa ng isang bagay na ganoon. Siya ay mula sa bansa H. Tumawa si Carol habang nagpapakita ng panghahamak sa kanyang mga mata. Gaano man siya kalakas o gaano kalakas ang kanyang background, wala siyang awtoridad dito sa Hong Kong o Las Vegas. Luluhod siya kapag nasa teritoryo natin siya. Hindi mahalaga kung sino siya. Maging ang mga tao mula sa nangungunang 10 pamilya ay kailangang igalang ang Briiudgang, pabayaan ang sinuman. Pagkatapos ay kinuha ni Carol ang isang bronze badge mula sa kanyang Hermes bag at inihagis ito sa counter. Matapos makuha ang badge, ang bawat manlalaban mula sa Briiudgang ay agad na lumuhad sa lupa. Nagningning ang mga mata ni Naoto matapos makita ang badge. Obviously, alam niya kung ano ang bagay na iyon. Black Dog, kunin ang Hydra badge at ipakita ito sa tangang tao. Pabalikan ang babae ni Young Master TK at sabihin sa tao na lumuhad sa pasukan bilang kabayaran hanggang sa masiyahan ako. Para sa kapakanan ni Young Master TK, binibigyan ko ng pagkakataon ang taong ito. Kung isa pang pagkakataon, sinampal ko na siya hanggang mamatay. Ayon sa gusto mo, isang malakas na lalaking may maitim na balat ang lumabas at magalang na kinuha ang Hydra badge. Ang lalaking ito ay personal na bodyguard ni Carol. Dati siyang bahagi ng sikat na Safflower Fighter sa Hong Kong at Las Vegas.
Kahit na siya ay sapat na matalino sa ilalim ng pakpak ni Carol, mayroon pa ring maraming tagumpay sa ilalim ng kanyang sinturon. At pagkatapos ng mga nakaraang taon na tumatakbo ng maayos, naramdaman ni Black Dog na hindi magagapi. Malakas ang kanyang pakiramdam sa suporta ng Briewood Gang at sa kanyang kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban. Isang nakakatakot na aura ang bumungad sa kanyang katawan habang nakatingin sa Hydra Badge sa sandaling iyon, na para bang kaya niyang supilan ng sinumang makakasalubong niya. Kumaway siya sa mga mandirigma ng Briewood Gang bago lumabas. Ilang magagandang babae ang sumunod para manood ng palabas. Sa madaling salita, gusto nilang makita kung paano matatalo ng makapangyarihang si Black Dog ang kalaban. Sa kanilang paglalakbay, may ilang mga lasing na humarang sa daan ni Black Dog bago sila pinalipad na may sampal sa kanilang mukha. Mayabang, nang ibabaw, napakabastos, mayabang. Pakiramdam ni Black Dog ay hindi siya tauhan sa sandaling ito, na para bang siya ang emperador ng sangkatauhan. Bang! Lumapit si Black Dog sa entrance ng room number 1 at sinipa ang waiter, na nagdala sa kanya ng beer, bago sinipa ang pinto ng pabukas. Kasabay ng isang malakas na boom, isang dosenang tao ang sumugod, na puno ng layuning pumatay. Pumasok si Black Dog na sinindihan ang kanyang tabako na may malungkot na ngiti sa kanyang mukha. Umalis ka na, anak. Patay ka na. Nagbuga ng usok si Black Dog pagkatapos maglakad ng nauuna na nakatingin kay Harvey York, na umiinom ng kanyang tsaa. Nakahiga si Cam Ishita sa lupa na parang patay na aso sa harap ni Harvey, paminsan-minsan ay ginagalaw ang kanyang katawan. Pagkaubos ni Harvey ng tsaa, inangat niya ang ulo niya at sinulyapan ang Black Dog. Ikaw ay isang alipors ng Briewood Gang. Mahinahon niyang tanong. Oh, so kilala mo kung sino ako? Bulalas ni Black Dog sa kakaibang tono habang nagpapakita ng malungkot na ngiti. Dahil alam mong taga Briewood Gang kami, bakit ka nag-abala sa pagpapakita sa amin? Dapat mayroon kang isang pambihirang background. Dapat napakalakas mo rin, I'm sure. Halika na, sabihin sa amin ang tungkol sa iyong mga lakas at background. Tingnan mo kung magawa mong takutin ako. Kung hindi mo magagawa iyon, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong makaalis dito ng buhay. Isang sinyas ang ginawa ni Black Dog sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita. Naglakad pasulong ang mga mandirigma mula sa Briewood Gang habang tumatawa, malinaw, naniniwala sila na walang kapangyarihan si Harvey na pigilan ang Briewood Gang. Nakakatuwa talaga kayong mga taga Briewood Gang, I didn't know you were Yorks and Shinkageway minions. Mahinahong sabi ni Harvey habang humihigop ng kanyang tsaa. Kailangan mong ihinto ang pagtawag sa iyong sarili na Briewood Gang. Ang pangalang Gang of Traitors ay mas bagay sa inyong lahat. Ang mga tahimik na salita ni Harvey ay labis na ikinairita ni Black Dog. Damn you, bastos! How dare you meddle the name of the Briewood Gang? Puputulan kita at ipapakain kita sa mga isda. Bulalas ni Black Dog na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Sa kanyang mga mata, ang Briewood Gang ay Diyos. Ibinigay sa kanya ng Briewood Gang ang lahat ng gusto niya. Nakasalalay siya sa gang. Kung sino man ang lalaban sa Briewood Gang ay laban din sa kay Black Dog. Sa sandaling iyon, gusto niyang patayin ang bastard na tahasang nanlait sa Briewood Gang sa kanyang harapan. Ibinaba ni Harvey ang kanyang tasa ng tsaa na may kalmadong ekspresyon. Sige, tama na ang kalokohang ito. Anong gusto mo? You better give me a statement that will satisfy me. Kung hindi, papalabasin kita sa parehong paraan ng pagpasok mo. Anong gusto ko? Tumawa si Black Dog bago inihagis ang Hydra Badge sa mesa. Nandito ako para sabihin sa'yo ang dapat mong gawin. Tignan mo yun. Ito ang Hydra Badge ng Briewood Gang. Kung sino man ang may hawak nito ay may kapangyarihan doon. Ngayon lumuhad ka at sundin ang utos ko, anak. Hinihiling namin sa iyo na ibalik ang babae ni Young Master Tekei at lumuhad sa pasukan ng kwarto bilang paghingi ng tawad. Kapag nasiyahan ang aming ginang, pagkatapos ay pakakawalan ka namin. Isang nakakaawang ngiti ang ipinakita ni Black Dog. Siyempre, pwede mong tanggihan ang kahilingan. Pero kung gagawin mo, hindi lang kita papatayin. Haharapin ko pa ang pamilya at mga tropa sa likod mo.
Ang mga mandirigma mula sa Briewood Gang ay naka-cross-arm na may diretsyong ekspresyon sa kanilang mga mukha nang marinig ang mga salita ni Black Dog. Noong nakaraan, kahit na ang pinakamatigas ang ulo ng mga tao ay matatakot sa sandaling makita nila ang Hydra Badge. Ang badge mismo ay kumakatawan sa kalooban ng underworld ng Hong Kong at Las Vegas. Kapag nakita ang badge, ang sinuman mula sa bansa H ay tiyak na luluhod at hihingi ng paumanhin. Ngunit sa sorpresa ng lahat, kinuha ni Harvey ang badge ng may interes at ngumiti pagkatapos ng maikling pagsusuri dito. Ito ang maalamat na Hydra Badge. Mukha itong peke. Kinalikot ni Harvey ang badge at bigla itong nahati sa kalahati. Napatahimik ang mga tao. Laking gulat ng mga mandirigma mula sa Briewood Gang matapos makita ang tanawin. Bigla silang naging matamlay. Ang ilang mga dilag ay kusang sinampal ang kanilang mga sarili sa mukha upang matiyak na hindi sila nananaginip. May nagsira sa mataas at makapangyarihang Hydra Badge sa kalahati. Sa sandaling ito, maraming tao ang nasa bingit ng pagkabaliw. Baliw ka, sino ka sa tingin mo? Alam mo ba ang ginawa mo ngayon? May death wish ka ba o ano? Nang matauhan si Black Dog, bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang likod habang siya ay sumabog sa galit. Ngayon lang niya nakitang may naghati sa badge sa harap niya. Kung si Harvey York ay tumakbo ng libre noong araw na iyon, siya ay agad na mabaril kung bumalik siya kay Carol Parker. May death wish ako, kalmadong tumawa sa interes si Harvey. Akala ko ikaw ang may death wish dito. Sinisikap mo akong ipaluhod sa aking tuhod gamit ang isang hangal na badge. Tanga ba kayo sa Briewood Gang o mayabang lang? Sa tingin mo isa kang hari o ano? Bumalik ka at sasabihin mo ito kay Carol. Hindi lang itong Hydra Badge ay wala akong pakialam kahit na pumunta dito ang Don ng gang. Ngayon lumabas ka na. Sa pag-indayog ng kanang kamay ni Harvey, ang dalawang nahati na badge ay dumiretso sa braso ni Black Dog. Wala na siyang oras para mag-react sa puntong iyon. Mga bitek. Maririnig ang mga tunog ng pagbitak ng buto, na sinundan ng mga hiyaw ng sakit. Sobrang sakit ang naramdaman ni Black Dog na nanginginig ngunit pinigilan niya ang sarili na gumulong sa lupa gamit ang kanyang malakas na kalooban. He gritted his teeth while glared at Harvey bago galit na sumigaw, "Bastard! How dare you break my hand? Minamaliit mo ba ang Briewood Gang? Magsalita ka, sino ka ba talaga?" Kalmadong gumawa ng pagkakakilanlan si Harvey para sa kanyang sarili. "Exorcist lang ako. Maaari mo akong tawaging York Exorcist." "Ano, takot ka ba? Yung York Exorcist?" Natigilan si Black Dog nang marinig ang pangalan, na parang tumunog na kampana sa kanya. "Ikaw ang walang respeto na sumira kay Master Surrey sa Hamilton House." Medyo natigilan si Harvey. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis kakalat ang balita. "Ako yan." Bulalas niya. "Mabuti, kahit na isa kang exorcist, kailangan kitang pilayin dahil sa paglabag sa badge at pananakit sa akin." Hindi na napigilan ni Black Dog ang kanyang galit matapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Harvey. Pagkatapos, sinigawan niya ang mga mandirigma sa paligid niya, "Mga kapatid, hulihin niyo siya." Inilabas ng mga mandirigma ang kanilang mga sandata at sinugod mismo si Harvey na may layuning pumatay, kasama ang malamig na tawa ni Black Dog. Pak! Bago pa man kumilos si Harvey, humakbang na si Edwin Mendoza at hinampas ang mga tao. Kak, kak, kak. Sunod-sunod na suntok ang maririnig habang ang mga mandirigma ay pinalipad lahat. Pagdating nila sa lupa, lahat sila ay nagtakip ng mukha sa sakit. Ang kanilang mga mukha ay ganap na namamaga, at ang kanilang mga ngipin ay nakakalat kung saan-saan. Hari ng armas, hindi ka takatakang nagpapakitang gilas ka. Maghintay lang. Si Black Dog ay galit na nagbago ng mga ekspresyon bago sinubukang tumakas. Sampal, sakto namang lumapit sa kanya si Edwin na parang multo at hinampas siya sa lupa. Bang! Bumagsak ang ulo ni Black Dog sa lupa. Ang dugo sa kanyang ulo ay damanak sa buong sahig sa sumunod na sandali. Bang! Isang hakbang pasulong si Edwin Mendoza at tinaktak ang ulo ni Black Dog. Sinabi ba ni Mr. York na maaari kang umalis? Mahinahong bulalas ni Edwin. Malinaw, sa mga mata ni Edwin, ang mga taong iyon ay kailangang magdusa ng matinding pagkatalo laban kay Harvey York.
Walang lalabas at lalabas kung gusto nila dito. Si Black Dog ay patuloy na nagpupumigla sa lupa habang ang kanyang ulo ay matatag na nakabaon sa lupa. Sinubukan niyang iangat ang ulo para tingnan si Harvey habang sinisigawan siya. How dare you hurt me, boy? Hindi mo ba alam na galing ako sa Breewood Gang? Hindi mo ba alam na ako ang pinagkakatiwalaang underling ni Carol Parker? Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng hindi paggalang at pananakit sa akin ng ganito? Tumayo si Harvey at naglakad papunta sa kay Black Dog na may interes. Bobo ka ba? Maaari ka bang mag-isip sandali? Bakit hanggang ngayon nagpapakita ka pa rin? Marami na akong na-disable sa mga tao mo, pero tinatanong mo pa rin ako. Ano, kung hindi kita papatayin ngayon, isusugal ko hanggang mo, hindi ba? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2475. Maraming tao ang nakilala ko sa Hong Kong at Las Vegas sa buong career ko. Ikaw ang unang taong nang ahas na gumawa ng ganito sa akin. Nagnganga ang mga ngipin ni Black Dog habang nagsasalita sa kakaibang tono. Patayin mo ako kung kaya mo. Kung hindi, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Sumulyap si Harvey kay Edwin, sinenyasan siyang kunin ang Black Dog. Pagkatapos ay iniwas niya ang kanyang backhand sa mukha ni Black Dog. Sampal. Sapat na ang isang simpleng sampal para kumalat ang mga ngipin ng Black Dog sa lupa. Masyado kang masalita. Tawagan ang iyong ginang at sabihin sa kanya na ang badge ay hindi sapat bilang isang imbitasyon. Ako na ang bahala sa inyo ni Kam Ishita. Kung hindi siya pumunta dito ngayon, pareho kayong mamamatay. Nanginginig ang mga mata ni Black Dog. Gusto niyang kumilos ng matigas, ngunit ang kalmadong mukha ni Harvey ay nagtanim ng takot sa kanyang puso. Ang huling bit ng lakas ng loob sa kanya ay nawala halos kaagad. Pagkaraan ng ilang sandali, sinenyasan niya ang isang manlalaban na tumawag at binuksan ang speaker. Isang malamig na boses ng babae ang narinig mula sa kabilang side ng telepono. Bakit hindi ka pa bumabalik, Black Dog? Maaari mo bang tiisin ang mga kahihinatnan ng pagsira sa kasiyahan ni Naoto TK? Naningkit ang mga mata ni Black Dog. Pasensya na po, madam. Nabigo din ako. Matapos ang mahabang katahimikan, may ibang tao na nag-echo mula sa telepono. Linisin mo ang lugar. Pagkaraan ng 10 minuto, sumara ang buong gate ng bar. Ang lahat ng iba pang mga bisita ay pinaalis sa bar bago pa man sila magsaya. Hindi nagtagal, isang malaking grupo ng mga mandirigma mula sa Breewood Gang ang lumitaw sa harap ng room number 1. Hindi agad sila sumugod, nakatayo lang sila sa gilid at matamang nakatingin sa loob. Ang tunog ng matataas na takong ay patuloy na umalingaw sa buong lugar pagkaraan ng ilang sandali, na parabang ang tao ay namamasyal. Nararamdaman din mula sa likuran ang layuning pumatay. Isang kaaya-ayang halimuyak pagkatapos ay naamoy kasama nito. Mukhang magkasama sina Carol at Naoto. Ang isa ay may hawak na tasa ng tsaa, habang ang isa naman ay may hawak na baso ng alak. Lumapit silang dalawa sa kwarto habang curious na sumisilip sa loob. Sumunod sa likuran nila ang elite mula sa Island Nation at ang Breewood Gang. Ang buong kwarto ay napuno ng hindi masabi na tensyon matapos siyang ganap na palibutan ng mga taong iyon. Ang buong lugar ay nakaramdam ng sobrang suffocate. Naningkit ang mga mata ng mga lalaki sa 12-dosenang taong nakahandusay sa lupa at sa Hydra badge na nasira sa kalahati. Sa sandaling ito, lahat ng mga mandirigma ng Breewood Gang ay sumabog sa galit. Isang dosenang mga elite ng Breewood Gang ang lumabas na nakatingin kay Harvey York, na humihigop ng kanyang tsaa. Kung ang tingin ay maaaring pumatay kay Harvey ay namatay na ng 1,000 beses siya noon. Si Carol Parker ay mukhang walang pakialam. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, agad na tumigil sa paggalaw ang mga elite ng Breewood Gang. Sa paghusga mula dito, sapat na upang makita ang reputasyon ni Carol sa Breewood Gang at ang kontrol niya sa kanyang mga kampan. Lumapit ng ilang hakbang si Carol at kinuha ang 2 piraso ng Hydra badge. Matapos laruin ang badge sa kanyang mga kamay, sa kanya pinaningkitan si Harvey bago nagpakita ng isang mahinang ngiti. Ikaw ang naghati sa Hydra badge.
Ang ngiti ni Carol ay sapat na kaakit-akit, ngunit nakatago ang hangarin sa pagpatay sa kaibuturan ng kanyang kagandahan. Tama, maikling sagot ni Harvey. Tiyak na peke ito, di ba? Hindi man lang gaanong masira ito sa kalahati. Dapat ay nagpapasalamat ka sa akin sa pagtukoy sa pagiging tunay. Paano ito? Sapat na ang magpakumbaba sa harap ko ng 3 beses. Hindi na kailangang maging magalang tungkol dito. Kalmado ang tono ni Harvey, ngunit ramdam din ang matinding pagmamataas sa kanyang mga salita. Galit na galit sa kanya noon ang mga elite ng Breewood Gang. Niloloko mo ba ako? Peke yang Hydra badge na yan. Natukoy niya ang pagiging tunay ng badge. At ngayon gusto niyang magpakumbaba tayo. May malay ba ang taong ito? Sa tingin niya ay maaari niyang hatiin ang ating badge sa kalahati kung gusto lang niya. Sa tingin niya kaya niyang mapaluhod ang Breewood Gang ng ganun-ganun lang. Nakakuha talaga ng atensyon ni Naoto Takei ang kay-abangan ni Harvey. Pinikit niya ang kanyang mga mata habang sinusuri si Harvey. Too bad na kararating lang niya sa Hong Kong at hindi nakilala ang lalaking sumipa kay Aki Kitagawa pabalik sa island country. Nakita lang niya si Harvey bilang tanga na may death wish. Sa kaibahan sa mga elite ng Breewood Gang, na lubos na nagalit, si Carol ay nanatiling kalmado at buo. He crossed his arms and looked down on Harvey while flashing a dazzling grin. So sinasabi mo na hindi mo ako bibigyan ng respeto. Para kay Carol, mas mahalaga ang kanyang reputasyon kaysa sa Breewood Gang. Gusto niyang sumikat ang pangalan niya kaysa sa barkada at gang. Respeto, umiling si Harvey. Respeto ba ang sinasabi mo sa akin? Maging ang iyong kapatid na si Dennis Parker, ay kailangang lumuhad sa harap ko. Sino ka sa tingin mo? Kahit ikaw, hindi ka nagkakahalaga ng respeto na sinasabi mo sa akin. Matapang, mayabang. Gusto kita. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Carol habang mapang-akit ang kanyang katawan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tao na nangingibabaw sa harap ko. Talagang kawili-wili. At saka, huwag mo akong itulad sa kalokohang yun. Ang Breewood Gang ay malamang na hindi gagawan ng aksyon kung e-provoke mo sila. Pero kung lalabanan mo ako, lalabanan mo ang buong gang. Malinaw, walang pakialam si Carol sa husay ni Harvey sa pakikipaglaban, o kung talagang hindi niya iginagalang si Dennis noon. Sa mga mata ni Carol, si Dennis ay walang iba kundi basura. Mag-isip ka ng mabuti, anak. Isipin mo ang kahihinatnan mo. May ipaalala ako sa iyo. Akin ang bar na ito, at nalinas na ang buong lugar. Walang masyadong tao dito. Bukod sa daang piling Breewood Gang, mayroon ding eksperto mula sa Shinkage Way na sumusuporta sa akin. Pinanliitan ni Carol ng kanyang mga mata si Harvey at tahimik na sinabi, I'm really curious. Luluhod ka ba sa ganitong sitwasyon? O pipiliin mong mamatay na lang? Pagkatapos, mahinang pumalakpak siya bago nagmarcha pa ang 100 tao na nanlilisik sa galit kay Harvey. Sayang, hindi bahagi ng problema ko ang tanong mo. Casual na humigop ng tsaa si Harvey York habang ipinapasa niya ang isang tasa ng tsaa kay Edwin Mendoza. Iniisip ko lang kung paano mo ako bibigyan ng pahayag para sa pagdodroga sa kaibigan ko. Luluhod ka ba? O gusto mo na lang mamatay? Luluhod. Mamatay. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Carol Parker habang nakatingin sa ibaba kay Harvey at nagsalita sa mapaglarong tono. Nagkakamali ka ba, anak? Nadroga ang kaibigan mo. Ito ay ang iyong pinakamalaking karangalan para kay Young Master Takei na maakit man lang sa iyong babae. Talagang pinagpala ang babaeng ito. Naiintindihan mo ba? Dapat mong pasalamatan si Young Master Takei sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong pagsilbihan siya. Dapat kang magpakumbaba bilang pasasalamat para ipakita ang iyong sinseridad. Ito ang tamang paraan para gawin ito. Hindi ka dapat umarte na parang may death wish ka. Naiintindihan mo ba? Tumingin si Carol sa paligid niya pagkatapos niyang magsalita. Totoo, nasaan ang babae? Dalhin mo siya dito. Pagkatapos kong mabali ang iyong mga paa, ipaglilingkod ko sa kanya si Young Master Takei sa harap mo. Iyon ay magiging isang kawili-wiling tanawin. Pinanliitan ni Harvey ang kanyang mga mata kay Naoto Takei pagkatapos. Matapos marinig ang tungkol kay Zin Hamilton, ang walang pakialam na ekspresyon ni Naoto ay agad na napalitan ng kagalakan habang nililibot niya ng tingin ang lugar.
Kumuha siya ng isang maliit na asol na tableta at nilunok iyon na lalong nagpakilig sa kanya. Hindi mo naman pinaalis ang babaeng iyon ngayon, di ba? Lumalim ang ngiti ni Carol matapos niyang hindi makita ang babae kahit saan habang si Harvey ay nanatiling tahimik. Hindi mahalaga, ibabalik mo siya rito pagkatapos naming makipag-ayos sa iyo. Naniniwala ako na mayroon kang lakas upang gawin iyon. Bakit hindi ka nalang maging laruan ni Naoto, Carol? Isang malamig na boses ang maririnig mula sa labas ng kwarto. Tuldok. Ang matangkad at makapangyarihang babae mula sa Briiwoodgang ay isang huwaran lamang ng ilan sa mga taga-isla. Pinahiya mo ang iyong mga tao. Maya-maya pa ay maririnig na ang mga yabag ng paa. Dinala ni Zina ang mayordomo ni Fabian Hamilton, si Old Man Zamo, kasama ang isang grupo ng Hamilton Fighters. Ang bilang ng mga manlalaban ay katumbas ng mga manlalaban ng Briiwoodgang. Ang mga away ay maaaring mangyari anumang oras. Nang makitang pumasok si Zina, nagliwanag ang mga mata ni Naoto. Hindi mo talaga ako kayang bitawan, honey. Sampal. Hindi nag-aksaya ng oras si Zina at sinampal sa mukha si Naoto. You damn bastard. Galit na sigaw ni Zina. Walang oras si Naoto para mag-react. Napa-atras siya matapos ang sampal. Ngunit pagkatapos, hindi siya lumaban. Sa halip, hinawakan niya ang mukha niya at dinilaan ang palad niya sabay ngiti. Anong bango? Napakasarap sa pakiramdam. Sigurado akong magiging maayos ang pakiramdam ko pagkatapos nating matulog ng magkasama. Napakunot-noo si Carol kay Zina habang nag-iiba ang ekspresyon ng mukha niya. Adultery. Likas na sigaw ni Carol. Oo, ako iyon. Ako ang gusto mo para maging laruan para kay Naoto, na lubos na nahuhumaling sa akin. Gumawa ng malalaking hakbang si Zina patungo sa gilid ni Harvey bago tumingin muli kay Carol. Nakalimutan yata ng Briiwoodgang na mga katulong lang sila na pinalaki ng ilang high-class na pamilya mula sa Hong Kong at Las Vegas. Ang isang aso na kumagat sa kanyang may-ari ay kailangang turuan ng disiplina. Walang pag-aalinlangang naglakad ang matandang si Zamo bago tumingin kay Carol Parker. Miss Parker, dapat kang magbigay ng patas na pahayag sa Hamilton tungkol sa pangyayaring ito. Kung hindi man, hindi namin iniisip na magsimula ng isang tadong digmaan laban sa Briiwoodgang. Lumapit si Naoto Tekei kay Carol at mahinahong nagtanong, Miss Parker, may special identity ba ang babaeng ito? Espesyal. Isang malawak na ngiti ang kumawala sa mga sulok ng bibig ni Carol. Siyempre, siya ay miyembro ng pamilya Hamilton. Ang anak ng pamilya Hamilton. Walang takot na naramdaman si Naoto matapos marinig ang mga salitang iyon. Sa kabaligtaran, siya ay nasa sabik. Sa sandaling ito, gusto niyang sugurin si Zina Hamilton at lamunin ito ng buo. Miss Hamilton, Butler Zamo, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Pinikit ni Carol ang kanyang mga mata sa mabangis na mukha ni Zina at Old Man Zamo habang nagpapakita ng isang malabong ngiti. Masyado lang nakainom si Young Master Tekei. Hindi niya maiwasang purihin ang dalaga matapos makita ang kahangahangang hitsura nito. Na-misunderstood ang subordinate niya dahil doon. Hindi ko ini-expect na magiging ganito. Sayang talaga ito. Pero, I guess that's punishment enough to make Mr. Kamishita and the others broke their hips. Diba? Hihingi ako ng tawad kapalit ni Young Master Tekei at babayaran kita ng $150,000 bilang kabayaran. Let the past be past, okay. Tapos, dapat matagal na tayong magkakilala sa Hong Kong at Las Vegas. Ayaw mo naman magkaroon ng mas maraming kaaway dito, hindi ba? Isang mainit na ngiti ang ipinakita ni Carol habang pilosopo ang kanyang pagsasalita. Ang mga Hamilton ay armado at mahirap pakitunguhan. Ngunit alam ni Carol na siya ay isang mahalagang karakter na kailangang igalang ng pamilya Hamilton. Bagamat si Zina mismo ay anak ng hari ng mga sugal, wala siyang awtoridad. Pero, iba si Carol. Halos lahat mula sa Briiwoodgang ay nagtatrabaho para sa kanya. Maging si Dennis Parker mismo ay kontrolado niya, tiyak na mauunawaan ito ng pamilya Hamilton at igagalang ito. Si Naoto ay mukhang wala sa kanya ang pangyayari. Nanabik siyang tumingin sa mga mata ni Zina. Hindi matiis ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey York.
Medyo nagulat siya sa pagmamataas ni Naoto. Dalawa lang ang posibilidad dahil nagpapakitang gilas pa siya matapos marinig ang pangalan ng Hamilton. Either Naoto really was insane, or he had the power to act like this. Malinaw, hindi mukhang tanga si Naoto. Nangangahulugan ito na tiwala siya sa kanyang lakas. Ibinaling ni Harvey ang kanyang tingin sa isang hindi mapansing matandang nakatayo sa sulok na nakasuot ng kimono. Ang aura ng lalaking ito ay kapareho ng eksperto sa Shinkage-way na itinalaga upang protektahan si Aki Kitagawa. Tila, siya ay itinalaga upang protektahan si Naoto. Napasulyap si Harvey kay Edwin Mendoza, para masiguradong nakabantay siya ng mabuti sa matanda. Hindi namin kailangan ng paumanhin, hindi rin namin kailangan ng pera mo. Kitang-kita noon ang ugali ni Zina bilang may bahay ng ikalimang bahay. Pinandilatan niya ng mata si Carol at malamig na sinabi, kung naging malas ako at hindi iniligtas ni Mr. York, sasamantalahin ako ng ilan sa mga taga-isla. Hindi ko hahayaang mag-slide lang ito. Gusto kong iparalisado ang tatlong paa ni Naoto. Ikaw ba mismo ang gagawa, o gusto mong tulungan kita? Ipinakita na naman ni Zina ang kanyang ligaw at mayabang na panig. Sabi nga, hinangaan ni Harvey ang kanyang personalidad. Kung siya ay nanatiling mahiyain pagkatapos na samantalahin ng mga Islanders, ang pamilya Hamilton ay bumagsak na ngayon. Tatlong paa, so gusto muling masira ang ari niya. Isang mapaglarong ekspresyon ang lumabas sa mukha ni Carol Parker. Huwag mong sunugin ang iyong mga tulay ng napakabilis, Zina Hamilton. Tigilan mo na ang pagpapanggap na ikaw ang biktima dito. Akala mo ba talaga inosente ka? Sa tingin mo natatakot ako sa Hamilton dahil lang sa agresibo ka. Ano ang mapapala mo sa pakikipaglaban sa akin, kasing lamig ng yelo ang ekspresyon ngayon ni Carol. Bibigyan kita ng 1 minuto. Tuluyan ng hindi pinansin ni Zina ang puot ni Carol. Gawin mo ito sa iyong sarili, o gagawin ito ng aking mga tao para sa iyo. Malamig na sigaw ni Zina. Agad na nagdilim ang mukha ni Carol. Hindi niya inaasahan na hindi rin siya igagalang ni Zina. Kilala mo ba kung sino si Young Master TK? Siya ang nangungunang talento ng Shinkage-way. Sabi ni Carol, naiintindihan mo ba kung ano ang paraan ng Shinkage? Isa sila sa 6 martial arts schools ng Island Country. Ang kanilang katayuan ay katumbas ng 5 nakatagong pamilya sa bansa H. Gusto mong i-immobilize ang mga paa ni Young Master TK. Sinusubukan mo bang labanan ang Shinkage-way hanggang kamatayan? Sa tingin mo ba kaya pa ng mahina mong pamilya ang kahihinatnan niyan? Nakalimutan mo na ba ang iyong lugar dahil lang ang iyong pamilya ay hari ng isang maliit na lugar tulad ng Las Vegas? Siya ay hindi man lang nagtangkang pagtakpan ng kanyang banta at inihayag din ang pagkakakilanlan ni Naoto upang masugpo niya si Zina. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Zina. 30 seconds more, dahan-dahan niyang sabi. Isang batang taga-isla ang tumayo at pinaningkitan ng mata si Zina bago pag-alit na sumigaw, huwag ka nang magbilang pa, miss. Si Elder Shinkage-way ay ang sariling ama ni Young Master TK. It is your greatest honor for him to be attracted to you. Napaka-bless mo, huwag masyadong walang galang. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na mas mabuting maghubad ka at maglingkod ng masunurin sa aming Young Master. Kung hindi, ginagarantiya namin ang pagkawasak ng iyong buong pamilya. Tawa ng tawa ang batang taga-isla habang idinadaloy ang hinlalaki sa leeg sa harap ni Zina. Napakayabang na tanawin. Nagpakita ng masamang tingin si Old Man Zamo bago humakbang pasulong at sinipa ang dibdib ng taga-isla. Sa isang malakas na putok, agad na pinalipad ang taga-isla bago bumagsak sa dingding. Ang matandang si Zamo ay humakbang pasulong na parang multo bago muling sumipa. Mga bitek, ang ulo ng taga-isla ay lumubog sa dingding na gawa sa kahoy. Sa isang iglap lang ay tumigil na siya sa paghinga. Nagsisimula na maging matamlay ang natitirang mga taga-isla. Akala nila may naiisip sila. Ang batang taga-isla ay itinuturing na eksperto sa grupo. Ngunit agad siyang pinatay ni Old Man Zamo. Nailabas ng tanawin ang husay ni Old Man Zamo at ang lakas ng Hamilton. Napapikit si Harvey nang hindi nagsasalita. Kung ang pamilya Hamilton ay walang ganoong lakas, sila ay pinatay na ng kanilang mga kaaway ng maraming beses sa ngayon. Kung tutuusin, gusto ng lahat ang kanilang casino badge.
Sabay tingin ni Harvey kay Naoto. Ang matangkad at makapangyarihang young master ay hinimas ang kanyang mga sintedo, na parabang siya ay nabalisa sa isang bagay. Isang malabong ngiti ang ipinakita ni Harvey matapos maalala ang asul na tabletang ininom ni Naoto kanina. Ang asul na tableta ay isang espesyal na gamot na nilikha upang gamutin ang sakit sa puso. Sa oras na ito, bumalik si Carol Parker sa kanyang katinoan. Nanginginig ang kanyang mga mata nang makita ang nakakatakot na tanawin. Ano ang ibig sabihin nito, Zina Hamilton? Bulalas niya. Hindi na ba magbabago ang isip mo? Gusto mo makipag-away? Gusto mo talagang maghiwalay tayo? Nanatiling kalmado si Zina. Old Manzamo, paralisa mo si Naoto Tekei, malamig na sabi ni Zina. Bahagyang tumanggo si Old Manzamo at ikinaway ang kanyang kamay. Agad na sumugod ang mga Hamilton's fighters pagkatapos. Ang dalawang panig ay nasa isang paghaharap, handang lumaban anumang oras. Tumigil ka. Nang malapit nang sumiklab ang labanan, maririnig ang mga hiyaw mula sa pasukan. Tumigil ka na. May naglabas ng baril at tinanggal ang safety lock at pinaputok sa taas. Bang! Laking gulat ng karamihan. Isang grupo ng mga tao na nakasuot ng tradisyonal na damit ang pumasok sa kwarto. Napakagwapo ng leading man. Kabanata 2500. Tinitigan ni Harvey ang lalaki bago inilabas ang kanyang telepono para tingnan ang larawan ng mga paputok ng Victoria Harbor. Ito ang lalaking nakatayo sa tabi ni Scarlett Lake Hole. Siya ay si Vince York mula sa Yorks ng Hong Kong. Bahagyang damilat si Harvey. Hindi niya inaasahan na makikilala niya si Vince sa ganitong okasyon. Shinkage Way. Carol Parker ng Breewood Gang. Nakatulong ba si Carol sa Shinkage Way na samantalahin ang Hamilton? At pumunta dito si Vince para iligtas siya sa araw na ito sa isang napakahalagang sandali. Malaking coincidence lang ba ang lahat? O may nagayos ng lahat ng ito? Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Harvey sa oras na iyon. Kung ang lahat ay bahagi ng plano ni Vince, tiyak na malas siya. Kung tutusin, kasama niya si Harvey sa sitwasyon. Young Master York, Lord York, Kuya York. Natahimik ang mga tao matapos makita ang hitsura ni Vince at ng iba pa. Ang mga tropa mula sa magkabilang panig ay umatras. Bumalik si Old Manzamo sa gilid ni Zina, ganap na tinakpan si Harvey sa likod niya. Kalmadong pumasok si Vince sa gitna ng kwarto habang naka-cross arms. Mukha siyang walang pakialam, ngunit ang kanyang mabangis na aura ay nararamdaman kung saan-saan. Parehong hindi napigilan nina Carol at Zina ang matinding pakiramdam nang makita nila ang lalaking ito. Kung tutusin, si Vince ang numero 1 tao ng nakababatang henerasyon sa Hong Kong at Las Vegas. Siya rin ang nakatadhana na palitan ang mga York ng Hong Kong. May mga chismis pa nga na siya ang chief instructor ng sword camp, isang alamat mismo. Itatalaga siya bilang punong instructor ng 9 na pinakamalakas na kapangyarihang militar, at tiyak na magiging elder siya ng bansa H sa hinaharap. Ang maluwalhating gawa ni Vince ay lubos na nagpalakas sa kanyang nakakatakot na aura. Ano, maaari bang gawin ng sinuman ang gusto nila sa isang lugar tulad ng Hong Kong ngayon? Hindi pa ba sapat ang saya ng Breewood Gang pagkatapos ng lahat ng oras na ito, Carol? Narito ka na nagdudulot ng malaking kaguluhan kapag hindi pa tapos ang insidente ni Dennis Parker. Gusto mo bang i-target ng mga tao ang mga gang o isang bagay? Ang mga Hamilton ay nasa isang kakilakilabot na lugar. Zina, napilitan ng iyong pamilya na isuko ang casino badge. Sa tingin mo ba ay maaari mong patuloy na tawagin ang iyong sarili na hari ng Las Vegas nang may 3 casino badge na buo? Mayroon ka ring mga bola upang ipakita ito, hanggang dito sa Hong Kong. Hindi ba ninyo alam na si Lola York ay magdiriwang ng kanyang kaarawan sa loob ng ilang linggo? Dapat manatiling matatag ang Hong Kong at Las Vegas. Ang sinumang magtangkang manggulo dito ay lumalaban sa Yorks ng Hong Kong. Sinusubukan ba ninyong mag-provoke ang mga York ng Hong Kong at tumalikod sa akin? Kuya York, mukhang medyo malapit si Zina Hamilton kay Vince York. Hindi sa gusto kong manggulo, ngunit ang walang hiyang bastard na iyon, si Naoto Tekei, ay nagdroga sa akin. Bulalas ni Zina na napakagat ng labi. Kinampihan pa ni Carol Parker. Mali ba kung humingi ako ng hustisya?
Ang ekspresyon ni Carol ay naging galit na galit saglit bago siya yumuko. Young Master York, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Upang ipakita ang aming sinseridad, kami ni Young Master Takei ay handang humingi ng tawad at gumawa ng mga pagbabago, ngunit sinubukan pa ng babaeng iyon na kastahin si Young Master Takei gamit ang impluensya ng kanyang pamilya. Dapat mong malaman na ito ay isang malupit na paraan para tretuhin ang isang lalaki, Young Master York. Na ang dahilan kung bakit ako. Sige, manahimik kayong dalawa. Hinaway-kaway ni Vince ang kanyang kamay habang naglalabas ng madiin na aura na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. May nakapagsabi na sa akin ang nangyari. Pareho kayong mali ni Naoto, Carol. Kung sisirain mo ang pagiging dalisay ni Zina, magdudulot ka ng digmaan sa pagitan ng tatlong pamilya at magiging sanhi ng malaking kaguluhan sa Hong Kong at Las Vegas. Galing ka man sa Briudgang o sa Shinkage Way, anuman ang background mo o kung anong kapangyarihan ang nasa likod mo, kailangan mo pa ring managot sa nangyari. Pero buti na lang hindi nasaktan si Zina. Kung alam lang ni Carol kung sino si Zina, hindi rin siya gagawa ng ganoon. Lahat kami ay isang pamilya mula sa Hong Kong at Las Vegas. Lahat tayo ay mula sa iisang bangka dito. Bakit magdudulot ng malaking kaguluhan para sa gayong maliit na bagay?